is one thing, but we need to do yung vision and mission ng church na pinagkaloob sa atin ng Lord. Amen po ba? Dahil ako yung pastor nyo, hindi ko lang itong mission and vision. Ngayon, hindi lang ito binigay sa akin ng Lord, kung hindi naging kabahagi kayo. Amen po ba? That's why sa panahon na gusto kong sa panahon na ako ay gusto kong lumakas, tinitingnan ko, inaalala ko, pinapaalala sa akin ng Panginoon ang vision and mission. So, let's see. Anong vision and mission ng church? Can you what is the vision and mission of the church? A glorious evangelizing church called to make a difference in our world. Okay. TGC Church discipling all people by the power of the Holy Spirit, Teaching and preaching the anointed gospel of the Lord Savior Jesus Christ. Okay, so dito po, glorious evangelizing church. So, matindi po itong ating na ito. Papunta po tayo doon sa ministering in the marketplace. Kasi nakalagay po dyan, in our word. Okay? TGC Church discipling all people by the power of the Holy Spirit. Teaching and preaching the anointed gospel of the Lord Savior Jesus Christ. Bakit ko po ito sinasama lagi, paulit-ulit? Makinig. Makinig. This is our function. This is our function. Huwag natin kakalimutan ito. Balik lagi tayo dito. Amen po ba? What is our vision? Let's see, what is our vision? A mission. What is our mission? To transform, to train, to equip believers in God's Word, to reconcile people back to God, through the saving, healing, and delivering wisdom and knowledge of the Lord Jesus Christ. I hope po, pagka binababasa ko sa inyo ito, nakikita nyo po yung laman ng puso namin mag-asawa. Yan po laman ng puso namin mag-asawa. The mission and vision. Kaya yung nagtatanong sa akin, Pastor, ano po ba laman ng puso nyo? The vision and mission. That's my heart. Amen po ba? Amen. Amen. Kung bakit ako hanggang ngayon ay mainit sa paglilingkod, because klaro po ang vision and mission. Hindi ko lang po yan minemorize ng isip, kung hindi ang sarili ko po ay ipinailalim ko dyan. Amen po ba? Amen. 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 Oh, let's go. Our core values. Let's see our core values. Tingnan nga natin. Let's read. Passionate, Wow. dedicated, Committed, consistent, focused, faithful, available, teachable, initiative, honor, obedience, worship. Listen, eyes on me. You can put it, kumusta kayo dyan? Are you passionate? Are you committed? Are you dedicated, consistent, focused? Ang sabi ng ilan, ang sabi daw, Pastor, ang hirap niyan. Makinig. Tandaan nyo lang ito. Mahirap ito pag hindi ang Lord ang number one sa iyo. Pero pag number one sa iyo ang Lord, hindi ito mahirap. Nakuha niyo po ba? So if Amen. God is number one sa iyo, you are passionate. Amen po ba? Amen. Gusto ko lang ba't ko po sinama yan para makita natin na napaka-importante, amen, kasi may pinapagawa sa atin ang Panginoon. Matthew 13, verse 47 to 52. Ano sabi? Read. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angel. The angels will come and separate the wicked from the righteous, and throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Next. Have you understood all these things? Jesus asked. Yes, they replied. Basa. He said to them, Therefore, every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of a house who brings out of his storeroom new treasures as well as old. Okay, the teacher of the law. The teacher of the law. Sino teacher of the law? Ikaw at ako, teacher of the law. Pag nagtuturo ka ng Bible, you're the teacher of the law. Pinatagalogin natin. Papakita ko sa inyo. Okay, read. Ang karyan ng Ang langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. At nakahuli ng sari-saring isda. Sino mag-agree dito na yung isda dyan ay referring sa tao? Amen. Sari-saring isda. Tama?
Amen. Sabi nga doon kay Peter, so bakit pastor parang pangungusap niya ay ng Panginoon ay pangisda? Because ang audience niya ay mangingisda. So para mas maunawaan ng audience niya, ito ang ginamit niyang metaphor. Next, anong sabi niya? Nang mapuno na ang lambat, hinila ito sa pangpang, naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda. Pero mabubuting isda. Tama? Ito yung mga kagamit-gamit, ito yung mga lapu-lapu. Makinig. Siguro yung mga isdang ito, mga butete siguro, mga may laso. Kasi tingnan nyo, tumatawa kayo, right? Pero habang inaaral ko ito, may nakita ko revelation. Cute. At itinapon naman ang mga isdang hindi napakinabangan. So, hindi lahat ng isda ay may pakinabang. So, itinapon na hindi mapakinabangan. So, ang nakita ko dyan na hindi lahat ng tao na bagamat ay nahuli o nakahuli ng isda, hindi lahat ng tao ay napakinabangan. O hindi lahat ng isda ay napakinabangan based in the context. Nakikinig po ba? Amen. At itinapon. Ano? At itinapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Sino sasalita dito? Ang Panginoon. Next, 48. Ano sabi? Gayon. 48. Gayon. 49. Nang mapuno po. 49 mo na, dear. Hindi, sige, 48. Nang mapuno na ba? Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang na puno ang mga tao, habang tinitipon nila ang sisidlan ang mabuting isda, at itinapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Next. Gayon din naman ang mangyayari sa katusan ng daigdig. Darating ang angkin, iiwalay ang masama sa mga magulit, Anong gagawin? at ihahagis ang masama sa naglalagablab na apoy. Dooy. Do'y mananangin sila at mangangarin ang kanilang mga ngipin. Next. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Anong sagot nila daw? Tanong niya. Opo. Sagot nila. At At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautosan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. So, klaro po ba? Ipinapakita ng Panginoon, kaya yung mga teacher of the law, dapat maging disciple in the kingdom. Inibig sabihin niya. So, pag ikaw ay disciple in the kingdom, pag wala ka sa loob ng kaharian ng Lord, ang signify niya, ibig sabihin, itatapon ko sa labas. Yun ibig sabihin ng Panginoon, itatapon ko sa labas. Sa niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen po ba? Amen. That's why sabi, the teacher of the law become the what? Ay maging, disciple in the kingdom of God. Amen. Now, ano ibig sabihin ni Jesus? Tingnan niyo yung points. Mamaya bigyan niyo na lang si Irish. Kung ayaw magpa-disciple, huwag mo muna ilagay sa ministry. Makibigyan na sila Irish. Okay. Kung ayaw magpa-disciple, huwag mo muna ilagay sa ministry. Kasi even si Jesus, sabi niya, mayroong isdang mapakinabangan, mayroong isdang di mapakinabangan, sabi niya, huwag mo ilagay. Itapon mo, right? Kung ayaw magpa-disciple, huwag mo muna ilagay sa ministry. At kung, sabay-sabay nga, At kung mas maraming dahilan, huwag na ilagay. maliwanag po ba? Hello. And I thank God, sabi mo, I thank God, Thank God. nandito kayo lahat ngayon. Gusto niyo magpagamit sa ministry. Amen. In the Amen. kingdom of God. So kung ayaw magpa-disciple, huwag mo muna ilagay. Kasi tandaan niyo lagi, Jesus, intentional, nagdi-disciple talaga siya. Amen. For you to become effective in the ministry, you need to be a disciple. Amen po ba? Amen. So kung ayaw magpa-disciple, huwag mo na muna ilagay sa ministry. At kung mas maraming dahilan, huwag ilagay. Tama. Kasi even yung mga isda na huli kanina, in Matthew 13:47 to 52, yung makinig, iniwalay, itinapon yung iba. Amen. Right. Amen. Next, anong sabi? Luke 9 verse 23, my favorite, hindi ko pinagsasawaan. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Amen. Amen. Take up their cross daily. Amen. Amen. The word, whoever must deny themselves,
take up the cross daily. Amen? Dead to sin, dead to self, dead to flesh. Amen. 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 You must take up the cross daily. Amen. Amen. That's why, makinig, napaka-importante ito sa gabing ito na mapapalalahanan tayo. Galatians 2:20. Ano ulit sinabi? I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Bakit ito pinapulit-ulit? Tingin kayo sa akin. Kung, makinig, may mga churches, na naghahanap sila ng discipleship. Pero itong mga may mga discipleship na they don't value discipleship. Pero tayo, makinig, alam niyo ba mayroong nakamasid sa atin? Mayroong nakatingin sa atin? Amen po ba? Na sa kabila ng pangyayari sa church natin, tuloy ang mga gawain natin? Amen. That's why sabi ko nga nung nakaraan, nagpapasalamat ako na ang church na ito ay nag-grow. Amen? Because Satan ay tinatakpan niya, nag-grow. Why? Because sa tindi ng pagsubok na pinagdaanan ng church na ito, nakatayo tayo. Amen. Amen po ba? Thank you, Nag-grow tayo. Amen? And Amen. still, nakita niyo po, ay tayo nandito ngayon, may gawain tayo. Amen po ba? Amen. 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 Alam mo kung bakit? Kung hindi po kayo nag-grow, kung hindi tayo nag-grow, makinig. Di na po tayo nagsama-sama. Amen? Amen. And I thank God na hindi tayo inalaw ng Lord sa pagsubok na yun, na hindi natin kaya. Amen. Amen. Sabi mo, warning. 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 Read. Be careful, Be careful. You might be spiritually gifted, but but still spiritually immature. always Aim to grow. warning po ito. Be careful. You might be spiritually gifted, but still spiritually immature. Always aim to grow. That's why sabi doon, grow in the Word of God. Grow in the grace of God. 2 Peter 3:18, yun ang sinasabi niya. Aim to grow. Aim to grow. Amen po ba? Amen. Ang sabi, but grow in the grace. Grace means Christ. Grace means Jesus. Amen po ba? And the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be the glory both now and forever. Amen. Amen. That's why, makinig, be careful. Maging maingat tayo. Amen po ba? Madaling maging active sa ministry, pero hindi lahat handang magsuko sa discipleship process. Bakit po ito tinuturo sa inyo? Makinig, because you will see right now kung nasaan ka, ano ng katayuan mo. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi ko, madaling maging active sa ministry, pero hindi lahat handang magpasakop sa discipleship process. Serving without discipleship is like a building without a foundation. That's why discipleship is a foundation. Again, serving without discipleship is like a building without foundation. Nakikinig? Amen. Kaya nga, madali pong maglingkod, pero makikita mo sa panahon na pagsubok at pag-atake sa church, kapag buwal lahat. At yun po yung nangyari sa Jesus Christ Ministry, JCMI. Nung tinamaan yung pastor nila, walang nakatukod, lahat ng elder ngayon ay nagiinom, naglalaki-nine, at ang church nila nagpinagagawin. Why? Because, makinig, walang nakatukod. Amen po ba? Amen. Because ano nangyari? Mahuna ang foundation because walang discipleship. Amen. Ministry without discipleship, shallow, risky, dangerous. Napaka-importante po ito. Amen po ba? Amen. Dahil tinuro ko nung Sunday, pagka kami nag-usap-usap nila Pastor Wilson, hindi niya ako tinatanong kung ilan na tayo. Ang tinatanong niya sa akin ay ganito, simple lang. Pastor Sunny, kumusta ang intimacy mo? Kay Lord, kumusta ang devotion mo? Hello? Pangalawa, kumusta kayong mag-asawa? Pangatlo, kumusta ang discipleship mo? Hindi ako tinanong kung ilan na tayo, kung gano'n tayo karami. Because para sa kanya, itong tatlong ito ay major. At tinitingnan ko, tatanungin ko kayo, kumusta kayo? Kumusta ang intimacy ninyo? Sa mag-asawa, kumusta kayong mag-asawa? Accepted. Pangatlo, kumusta ang discipleship? Nakuha? Kasi makinig, pag hindi ito okay, makinig, fail ka na sa kasunod. Nakikinig po ba? Amen. Kaya huwag mong pababayaan
ang iyong intimacy sa Panginoon, ang intimacy mo sa asawa mo, sa pamilya mo, yung kalapitan, family, pangatlo, makinig, yung discipleship. Amen po ba? Amen. Okay, point number 1. Bakit mahalaga ang discipleship bago ministry? Bakit mahalaga? Bakit mahalaga ang discipleship bago ang ministry? Basahin nyo nga po. Kayo nga magbasa. Character over charisma. Okay, anong charisma? Okay, define what is charisma? Yung dating. Okay, read. Discipleship ay proseso ng paghubog ng puso, ugali at buhay ayon sa pamantayan ni Kristo. Ang Ang ministry, ministry ay hindi lang tungkol sa galing, kundi sa pagiging tama sa harap ng Diyos. nakuha? Amen. Tandaan nyo lagi, character over charisma. Discipleship ay proseso o say process ng paghubog ng heart. Hello, puso, ugali, karakter, at life, buhay. Ayon sa pamantayan ni Christ. Kung meron tayong pattern dito si Sundan, walang iba si Christ. Amen. Ang ministry ay hindi lang tungkol sa galing, kundi sa pagiging tama sa harapan ng Diyos. Sa harap ng Diyos. Balikan ko ulit, kasi pinapalala sa akin ng Panginoon at inaalaw ng Lord sa akin na makita yung nangyayari ngayon. Why? Itong binabanggit ko kanina sa inyo mga sa Alaminos, makinig. Kapag sila yung mahayo, tingin kayo, 50 sila pag umahayo. 50. Pag sila yung mahayo, 50. Ang problem nung pastor na yon na nasa atin na ngayon nga, si Brother Ronald, makinig, hindi niya kasama ang asawa niya. Nakuha? 50 sila, fruitful sila doon. Tapos ito pa matindi. Nagpapastor siya, ito kayo binanggit ko kasi mga matured naman kayo eh. Wala na din nangyayari sa kanila, there's no intimacy. So for 13 years siya nagpapastor, hindi sila okay mag-asawa. Yun ang sinasabi ko na napaka-importante ang discipleship. Malakas yung evangelism nila, ang dami nilang mga evangelism, pero hindi sila okay mag-asawa. Kaya sabi ko lagi, tingin. Kung meron kang unang disciple, asawa mo, pamilya mo. Right. At yun ang naging entry point. Kaya yung babae pa nun, dati nila young people, 16 years old, pamangkin pa ni Brother Ray. Kaya galit na galit si Ate Maribel. So kung napansin ninyo na because of that, ganoong set up, so mula sa kanila, Alaminos, punta sila Santiago, naglalakad lang, pero partner by partner. Nagkukwentuhan hanggang sa nagkadevelopan. At ang matindi, yan. Matindi yan. Okay, so, discipleship ay proseso ng paghubog ng puso, ugali at buhay ayon sa pamantayan ni Kristo. Ang ministry ay hindi lang tungkol sa galing, kundi sa pagiging tama sa harapan ng Diyos. Agree ba kayo dyan? Amen. Nag-agree ba kayo? Amen. Okay, now, una, sabi ko, bakit mahalaga ang discipleship? Pangalawa, character over charisma. Pangalawa, submission before service. Kailangan masunurin ka. Amen po ba? Amen. Submission before service. Read. Ang taong ayaw magpa-disciple ay karaniwang ayaw magpasakop. Paano natin maaasahan ang tamang paglilingkod kung hindi pa niya tutunan magpasakop sa Diyos at sa leadership? Okay, makinig. Tandaan nyo lagi ito ha. Ang taong ayaw magpa-disciple ay karaniwang ayaw magpasakop. Pero salute ako sa inyo. Sabi mo, uy, talaga saludo ako sa iyo. Kahit pantok-antok ka, nandito ka. Ay, kanto-kanto ka, nandito ka. Kahit matulog. Uy, wala pa yun. May nandito yung taga-taga. Mobile Irish, excited ka masyado. Ito nga. Opo, Sa iba, baba. Dito sa Excited kaliwa. ka masyado Irish. Ano natin? Ulitin ko again, tingin basa. Lahat kayo nga magbasa, 1, 2, 3, go. Oh! 1, 2, 3, go. Ang taong ayaw magpa-disciple ay karaniwang ayaw magpasakop. Paano natin maaasahan ang tamang paglilingkod kung hindi pa niya natutunan magpasakop sa Diyos at sa leadership? Ito. Klaro po ba? Nasa baba ng ano. Merong mga
merong mga nakaline up sa akin ngayon ng mga sana magiging katuwang ninyo, pero hindi ko may lagay-lagay. Because ito po yung pamantayan. Okay? Ang pamantayan is makita natin sila sa discipleship. Amen. They must pay the price. Amen po ba? So ang taong ayaw magpa-disciple, ang karaniwang ayaw magpasakop. Paano natin masaan ang tamang paglilingkod kung hindi pa niyan tutunang magpasakop sa Diyos? Now, tingnan mo, pag nilagay mo yan, na hindi siya nagpapasakop, yung kanyang discipleship, hindi rin magpapasakop. Malaking problema yun. Amen. Amen po ba? Amen. Tapikin mo yung katabi ulit. Dahil mo, gigising ka na. Gising ka na. Amen po ba? Okay. Pangatlo. Gising sila. Ministry flows from discipleship. Tandaan. Read. Jesus disciple before He sent. Sa modelo ni Jesus, bago sila isinugo sa ministry, sila ay tinuruan, tinama at hinubog muna. Klaro po ba? Sila ay tinuruan, itinama, at hinubog muna. Anong itinuro kay Peter? Anong binasa kay Peter? Character. Tama po ba? So, ministry flows from discipleship. Jesus discipled before He sent. Sa modelo ni Jesus, bago sila isinugo sa ministry, sila ay tinuruan, tinama, at hinubog muna. Amen. Amen. Okay, let's see. Point number 2, posibleng dahilan kung bakit ayaw magpa-disciple. I hope hindi kayo ito. Kasi nandito kayo nakaupo. Right? Amen po ba? Amen. Amen po ba? Posibleng dahilan kung bakit ayaw magpa-disciple. Number 1, takot sa accountability. Hello. That's why we are accountable to each other. Why? Listen. Makinig. Kaya huwag kayong magsisinungaling sa leaders at sa amin. Because we are accountable sa inyo and you are accountable to us. Tapos na. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Takot sa accountability. Pangalawa, ayaw ng commitment. Kaya nga mahirap ilagay sa ministry pag ayaw mo ng commitment. Because ministry is a burden. And ministry, commitment is a must. Pangatlo, may pride o sariling agenda. Yan mga posibleng dahilan. Hindi pa naunawaan ang halaga ng discipleship. Yan yung mga dahilan. Pero dito mo muna tayo sa number 1, takot sa accountability. Hello? Kaya nga bilang pastor, sabi nga ni Pastor Wilson, yan kasi, pa-mentor-mentor ka pa, dapat pahinga ka na ng Wednesday. sabi niya, pastor, sabi niya, Lord, wala din na yata akong pahinga, sabi niya kasi, pa-mentor-mentor ka pa, ginusto mo, di tuloy mo yan. Because, makinig, commitment. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So, I am accountable sa inyo. Amen po ba? Amen. Kaya dapat i-discern din. Ayaw ba niya magpa-disciple? Dahil sa immaturity? Or dahil sa rebellion? Nakuha. Amen. Napaka-importante yan. Naunawaan niyo po ba? Amen. So, point number 3, biblical principle. Biblical principle. Si Timothy, bago naging worker, ay naging disciple ni Paul. Judas, kahit kasama. Ano si Buddha? Si Judas. Si Judas, kahit kasama sa ministry, hindi totoo. Sumaylay sa discipleship ng puso kaya Okay, napakaganda rito. Kahit kasama sa ministry, hindi totoong sumailalim sa discipleship ng puso. So discipleship, ang tinatarget nito ay heart. Kaya't bumagsak. Nakuha. Nakikinig po ba kayo? Amen. 2 Timothy verse 2-2. Anong sabi? Tagalog. Basahin nyo nga, kayo magbasa. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Okay. Ganyan po, kaimportante yan. Amen? Yung may kakayahan na magturo naman sa iba. Hello. Nakikinig. Ang pagkakatiwalaan sa gawain ay dapat mga taong napagkatiwalaan muna sa proseso ng
discipleship. Nakikinig? Nakikinig po ba kayo? Amen. So, pag hindi, wag muna. Sabi ko, pag hindi, wag muna. Hello? Parapakan natin ang Lord. In short, hindi yung short mo. In short, discipleship is not optional. If you want to serve in ministry, laging tandaan, ang paglilingkod ay extension ng ating pagsunod kay Kristo. Kung hindi ka handang sumailalim sa discipleship, hindi mo rin kayang hawakan ang responsibility ng ministry. Maliwanag ba? Maliwanag. Okay. Ang tanong, gifted ka ba? Gifted ka? Konti. Gifted ka nga, pero ang tanong, disciple ka ba? Disciple ka ba? Ha? Gifted ba kayo? Sabi niyo po. In today's world, we admire the gifted, magaling kumanta, mahusay mag-preach, malakas ang presence sa social media. Pero tanong, are you disciple or just performer? Kayo pong pwedeng makasagot niyan. Nakikinig po ba kayo? Being gifted is good, but being a disciple is greater. Amen. Nakikinig? Hallelujah, praise the Lord. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka basta't good lang. Basta good lang. A disciple is someone who follow Jesus daily. Lord. Ano pa? Love God's word. Obey even when it's hard. Learn from correction. Stay faithful even without applause. Kahit walang palakpak, kahit hindi ka na-appreciate. Amen. Amen po ba? Amen. Nakikinig? Amen. Jesus didn't say, go and make talented people. Hindi po ganun ang sinabi ng Lord. Go and make disciples. Go and make talented. Ang sabi ng Lord, He said, go and make disciples, honey. Amen po ba? Amen. Go and make disciple. Matthew 28 verse 18, then Jesus said to them, all authority in heaven, on earth has given to me. Therefore, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I commanded you, and I am surely with you even to the very end of the age. Tandaan nyo lagi, amen po ba? Makinig, hindi ang Lord naghahanap ng talented. Hello? Ang hinahanap niya ay available. Amen po ba? In Mark 16:16, ang sabi diyan, ang sino mang sumampalataya ay mabautismo ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parusahan. Ang mga sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala sa pangalan kay magpapalaya silang demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit tumampot ng aso, uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan ng kamay. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ano daw? Ang Panginoong Yesus ay inakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Tingnan niyo po ang verse 20. Sabay-sabay sa verse 20. Humayo nga at nangaral ang mga sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niya totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Okay. Kaya mo kapatid, Kapatid, don't just settle for being impressive. don't just settle for being impressive. Aim to be transformed. Aim to be transformed. Nakikinig, tama po ba? Amen. God is not looking for the most talented. He is looking the most surrendered. Surrendered ka ba? Makinig. Don't lie to yourself right now. Amen po ba? You want to be used by God? Ang tanong, gusto mo ba magamit ng Lord talaga effectively? Then be a disciple first. Not perfect, but faithful, rooted, and obedient. Discipleship, gifted always. Truth reminders. Pastors and leaders. Don't expect everybody you raise to stay with you. Paalala po sa amin yan, sa akin. Some will live and never acknowledge your sacrifice. Nakikinig po ba kayo? Amen. Marami po talagang ganyan. Kaya nga ang Kingdom Upper Room Supernatural Training Equipping Pursuing to the highest calling in Christ Jesus, ang ating aim is the frequency of disciple in the Kingdom of God. In church, we must go and make disciples, not members. Because wala po tayong members.
Discipleship, makinig, malapit na ako matapos. Discipleship will surely cost you something. We must come to know and follow Jesus in His own terms. Not in our own terms. On His own condition, not in our own condition. Amen. In His own grounds. Amen po ba? Amen. For discipleship, there is a price to stake. And summarize po ng Luke 9:23, this price for discipleship is self-denying, self-sacrificing, and self-surrendering. Amen po ba? A believer who is not ready to pay the price for discipleship will never grow to maturity. Nakikinig po ba kayo? Amen. Will grow in maturity. The reason why some don't want discipleship, because they don't like being disciplined. Because discipleship is discipline. And if you are in the ministry, and if you are in the leadership, you will receive discipline. Amen po ba? Amen. Because discipleship is discipline. Nakikinig po ba kayo? Amen. Okay. May tanong po ba? May tanong kayo? Wala. Okay. Ano daw yung kalagahan sa discipleship? Meron tayong accountability. Amen. Okay, so may tanong? Natapos ko na po ito. Okay, kung wala, meron kayong